Last August 29 na may nakarating na balita sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, malulungkot, naiiyak. Pero nakakabigla talaga. Yo, what's up mga paps? Paps Jeff here, nagbabalik and welcome sa aking YouTube channel. Last August 29 na may nakarating na balita sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, malulungkot, naiiyak. Pero nakakabigla talaga. Kasi bigla yung paglipad namin dito sa Hungary. Nandito na kami kaagad ngayon. Wow naman! Wow! Wow! Kaya petix pa ako nung araw na yun eh. Kumakain ako ng almusal, kakape. Tapos bigla ako may nakita na chat sa GC namin. Guys, August 30, lipad niya. Halos 5 seconds din akong nakatulala dun sa cellphone ko. Tinitingnan ko yung message na yun. Although nakakatawa, syempre, natupad ko na yung pangarap ko. Nakapunta na ako dito. And alam ko naman na mabibigay ko ng maayos sa pamilya ko yung future na kinakailangan na ibigay ko sa kanila. Yun nga lang, syempre, nakakalungkot. Iiwan ko sila. Mga bata, maliliit pa. Pero kailangan talaga nating magsakripisyo para sa kanila. Mamaya, aalis kami. Bali, pupunta kami ng medical kasi bukod sa Pilipinas, pagdating nyo rito ay may panibagong medical na gagawin na naman. Mamaya, alas 7 ang meet up. Bali, doon kami didiretso sa may pick-up point ng bus. Mamaya, papakita namin sa inyo. So, sa ngayon, update ko kayo. Puputulin ko muna yung aking video. Mamaya, babalik ako kapag papunta na kami doon sa pick-up point ng bus. Mamaya. Okay? Okay mga paps, papunta na kami sa pick-up point ng bus. Yung mga kasama ko. Si Alexander, Oliver. Anim kami na lalaki dito eh. Wala yung motor mo, baliw. Okay lang yan. Hi vlog. Hi vlog daw, welcome to my guys daw. Hi vlog. Hi vlog. Ito yung mga kasama ko. Ayan yung aming employer mula sa Mongkalan, si Sir Sultan. Ayan. Kuldarat. Medyo malamig lang ngayon dito para sabi May tag-init dito ha. summer daw ngayon pero malamig pa rin. Ewan ko lang pagdating ng taglamig talaga rito, ewan ko kung gaano kalamig. Ayan. Tropa. Petromin pa ako. Ha? Sabi ko pang kumpanya. Napasarap dito. Nag-aantay na lang kami ng bus ngayon. Sa mga 5 minutes pa daw ang waiting time namin para bago dumating yung bus. Kaya wait na lang muna kami rito. Yan. Ito yung isang kasama natin si Joshua. Bali, meron siyang YouTube channel. Ano YouTube channel? Josh, ano ba? Kalimutan. Wait. Gumagawa kasi ako ng yung pangalan. Bago. Ang YouTube channel ko ay Tapos, Josh and Luisa TV. mamaya sendan mo ako ng picture ng Nag-vlog kayo ah. Ayun. Ito yung isa sa mga boys natin, mga boys. Pinapogi na Bali, anim talaga kaming lalaki dito. Ito yung isa din. Ito yung isa. Yan, pogi yan. Hi vlog. Hi vlog. Okay. High blood daw, high blood. Okay, mamaya mga peps, balik ako mamaya kapag dumating na yung bus kasi medyo matagal pa antayin natin eh. Baka maubos yung size ng storage natin. Okay?
Ito na yung bus na inaantay namin. Parating na. Passport, passport. Babalik na yung baka. Ayan. Kuya, going? What? We are going to reach that way. Okay, sir. Meet. And pasakay na kami ng bus. And diretso kami doon sa aming yan. Sa Hoya mismo ang aming punta. Diretso na. Hindi mo na ka na. Dito. Ayan. Dito na lang ako. Mga paps, nandito na tayo sa Hoya, yung aming company na papasukan. Medyo puputulin ko muna yung aking video kasi bawal mag-video dito sa loob. Kaya cut muna. May mga paps, time check 9 o'clock. Diyan, Pinas. Alas 3 dito. Gusto ko may konting tour lang kami. Balibot ng buong Matasalska. Okay, nandito kami sa harapan ng Catholic School. Church pala. Ayan. Ayan. Ito yun. Is it okay to take videos here, ma'am? Oh, yeah. Red kid. Jen. Pwede ka rin. Ang balos mo. Ano? Kasi na. Yeah, so this is the Protestant church. Majd megkérdezzük nekik, hogy mikor van Isten tisztelet, és kérjük a Facebook csoportban. Yeah, and if you want to come to either of the churches during a mass or something, we are going to ask the church when they are holding the masses, and you can join, or if you want, you can always come here in your free time if you want to do so. But if you want to attend the mass itself when there's singing and the Hungarian storytelling going on, unfortunately it's Hungarian. Múzeum! Kasi kakaiba dito mga paps. Kasi yung mga simbahan dito tabi-tabi lang. Protestante sa kabilang kanto, simbahan ng Katoliko. Sa ngayon papasok kami sa isang museum yata ata. Ito. But this is also the first time for me, so sorry about the lack of information. But this is a museum. It's one of the biggest cart museums in Eastern Europe. So if we go in, you will see like different type of carts, I assume. Like the ones that people in Hungary or in Eastern Europe used to ride with horses carrying all their stuff. Usually at this time of the day it's already closed, but Tomasz here had it open just for you. Thank you. Thank you. Tomasz also pays for it. Ay, mga paps, sarado na dapat to kaso pinabuksan. Malakas yung kapit namin dito. Ganda na. Pwede, uy, ganun ko yung pwede picture. Sa mga interesting facts and history ng Hungary.
So on the right, if you're taking pictures of those pictures, that's how Matislav in Hungary generally used to look like. So we, like, I think that's the 1800s, and we didn't really have concrete roads, it was all just dirt roads, and that's where the cars used to ride along. Okay, so after we exit, we can walk around and there will be different carts. All of those, as I mentioned before, were pulled by horses and ridden by people, either for carrying goods or hay or all those things that should be carried around. Okay, so this one is a door, not a door frame, but like a gate frame. So most Hungarian houses back in the day used to have this marking the start of their land. And this is where like also the rest of the garden started. Toilet. History ng kung ano yung ginagamit nilang transportation dati sa Matasaska and Hungary. Naka-display dito. And the blacksmith then. Yeah, so I'm not sure if you've seen these before, but this is like how the blacksmith's workplace used to look like back in the days. So this is an actual. These are the actual tools that they use, and of course, one of because we are the car museum, one of the most common things that blacksmiths used to make back in the day was a horseshoe. Yeah. So the one that Tamás was just holding, the round thing, it went onto the bottom of the horse's feet. I guess it's called feet, and like that made the walking a little bit more stable and easier for the animal to walk on like both dirt and on something like rock. Dapat yung mga ganito, talagang kailangan pressure. Kasi, fast na rin. So, ito yung isa sa mga pinakalumang kagamitan ng Hungary. So, bali, dito ginagawa yung mga wheels, mga karwahe. Yan. Ito. Okay lang yan. Ito yung mga karwahe na ginagamit dati. Yan. Ito, chimenea. Chimenea to, no? Gawa ng ano, mga base. The green one that you can see is let's say the manager's cart. It was ridden, or it used to be ridden by the person who was in charge of dealing with the city's problems. So he was riding this, using the horses, going around fixing all the things. This is literally and figuratively.
Ang forma yan, no? Ilang gilid. Yeah. I think I know these ones. The black one was usually ridden by males. It's actually called a cavalier. It's like a single guy. It's a really fancy name for a single guy. So this used to be ridden by the males, and this was the ladies' car. I have no idea what the difference is, but yeah, maybe this is where the how is it, like the driver was sitting and the ladies sitting in front, and that I think was for more people, and the guys were also the drivers themselves. Most of them. You have it? Oh. Sorry, just a quick note because I think that's pretty interesting. One we read that is a fire truck. So that's what was ridden by the firefighters in the 1800s, and that tank was full of water that they could pump out if there was a fire. Ay, gusto ko sabihin. Wala mo isang ganyan. Oh, Beshi. I have no idea what Asian is, but yeah, it's pretty well. So there's also suspension on it. But yeah, like those ones, like the ones which is just a double-seater and there's a long thing for the horses. I think those were the quick ones. So for example, that one, like this, took more people and the driver, and it looks really fancy. It has suspension. That also has suspensions, but I think that was more like for a quicker ride if you wanted to go faster. Beshi, ito try yata. Ano to? Hindi ko alam ang bilingan. How they store that works. Oh, di ba? This is how they stored and kept wheat to make bread later on, and these are actually like small hand mills. I'm not sure how they use them exactly, but they were turning it either that way or turning it really hard. What's this? Picture. Yan. Ito mga paps, lahat ng... Ay, picture? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay na po. Ayan. Picture muna. Mga paps, sa lahat ng history, lahat ng mga kagamitan na lumang-luma na talaga related sa mga karwahe, ibang mga gamit na ginagamit sa mga probinsya ng Matasaska, nandito. Yung mga lumang-luma na yun. Ito. Laki na ito. Karwahe. Doon sa kabila, Beshi. Pang ano yan ah? Sabay tayo dito, Beshi. Ay, Ito.
Really? Naglaro ang karbahay yata ito. Pyrkiint on ottanut You can see sai how molti big di sanno bigi, alle fine, ogni bagno, e So so now that the county that we are currently Disegni today, la right now, televisão show you how big si Hungary arrivano would be lì, after the per first national certificate. Quindi ci lasciare So controllo Slovenia, part of a bigger chunk of Romania, Ukraine, Croatia, that used to be all of us. Yeah, and the First World War, because we were on the wrong side, we got treated really bad after it, and that's when they like pulled the country apart and started all these new countries. Yan, ito yung aming accommodation. Ito yung CR namin. Yan. Tapos meron kaming sariling kusina. Ito siya. Pwede kami magluto rito kung gustuin namin kaso wala pa kaming gamit. Pwede naman kami kumuha ng rice cooker or kahit ano pwede namin gamitin sa pagluluto. Yan. Yan. Ito yung aming kwarto. Ito yung kasama ko si kwarto, si Joshua.
Alright mga paps, time check, 5:11 na. So, masyado marami nangyari ngayong araw kasi simula kanina na pag-alis namin, pagdating namin sa mismong Hoya kung saan kami magtatrabaho ay puro orientation na yung ginawa na sa amin. Yung mga basic knowledge lang naman na galing sa mga policies ng company, ng mga bosses, yung mga boss, tapos kung saan kami ma-assign na department. Ma-assign kami sa may mounting area, kung saan yung pinaka-lens ng salamin, ilalagay siya sa frame na ng salamin sa mata. So ngayon nandito na tayo sa may accommodation. And after nung orientation namin, yung bago kami umuwi rito, naglibat muna kami. So, napakaganda rito sa Matisaska. Probinsya siya pero hindi siya mukhang probinsya. And napaka very accessible ng mga stores, ng mga shops na pwede namin puntahan. So, mula dito sa accommodation, mga 2 kalye lang ang layo. Makakabili na kami ng mga gulay, prutas. Sa kabilang kanto, may mga bilihan din ng mga karne. Mura lang ang bilihin dito, sobra. Dito kung halimbawa gusto naming bumili ng sapatos, meron ditong Adidas store. Kaso hindi ko lang na-check yung presyo niya. Pero sa tingin ko mura lang yun. Kasi yung ibang sapatos na nakita ko kanina, hindi siya Adidas pero sa pera ng Pilipinas na sa 2.8 siya. 2,800. And kung dito lang, napakamura niya. Kayang-kayang bilhin. Sobra. So, para mga paps at ako'y magpapahinga muna. Masyadong nakakapagod talaga yung mga nangyari na itong araw na to. So, hanggang sa muli. Sa susunod na mga video na gagawin natin, so gagawa tayo ng mga video na pwedeng makatulong sa mga aspirant na gustong magtrabaho dito sa Hungary. Simulan natin sa mga agency, sa mga proseso, at kung ano-ano pa. So, okay. Cut ko na muna yung aking video. So, sa susunod na lang ulit. At sana samahan niyo po ako ulit. And, ingat kayo lagi. So, ito si Pops Jet. And, signing out na po ako. Bye-bye.